Hi guys! Ayan, narinig niyo naman yung boses ko, no? Sige pa, open cam na. Wari, start na tayo. Ririnig niyo ba ako, guys? Ay na pala. Start na tayo, Wari. Okay po. Blessed evening po sa buhay ng bawat isa. Alam ko po na tayo pong lahat ay excited dahil mentoring na naman po at tayo po ay makarinig po ulit ng katuruan na surely makakatulong po kung paano po tayo maging isang lingkod at syempre maging isang anak po ng Lord. So sa gabi po na ito, magsisimula na po tayo at syempre hindi po tayo magsisimula hanggat di po tayo nag-open ng camera. Yan. So isa po yung sa reminder po natin, kung kaya na po natin mag-open ng camera. Ayan. Tapos kung hindi naman po, paalam lang din po tayo para hindi po tayo hahanapin. Yan. So before po tayo mag-start, um, chat na po natin yung mga co-worker po natin, mga co-leaders para mag-join po dahil by 7:15 po ay magko-close na po ang Google Meet link. Ayan, so nawa po tayo pong lahat ay mag-enjoy at matuto ngayong gabi at ngayon naman po ay dalako na po tayo sa atin pong fellowship song and worship na ililid po ni Ate Jemima. Hello po. Wait lang po. Nakikita niyo po ako? Wait, I'm sorry. Opo, ate. Hello po. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak at natutuwa na muli ay makasama kayo. Ayan. Masaya ba kayo? Nakasama natin ang bawat isa kahit na online lang. Amen! Ako na mag-amen. Ayan, praise the Lord. So bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, ay aawit muna tayo para sa ating Panginoon. Sige, may kasamang sayaw to guys ha. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kain ng pagmasdan ng ganyang tanawin. Tayong sa Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kain ng pagbasdan ng ganyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kain ng pagmasdan ng ganyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Alam ko lahat tayo naka-open cam, kaya samahan niyo akong sumayaw kahit magkakalayo tayo. Ulitin natin para sa ating Panginoon. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kain ng pagmasdan ng ganyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya.
ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Parinig natin sa ating Panginoon. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah, Jesus. We praise you, Father God. Sama-sama po kami magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. At Lord, nais namin na sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, ay maging ang banal mong tahanan lamang ang mga buhay. Makita mo ang puso namin na dalisay, Lord God, sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, patuloy po kaming nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyong harapan, Lord God. Ikaw lamang ang tunay na nakasisiyasat ng aming mga puso, Panginoon. Wala po kaming maitatago sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-awit, pagsamba sa iyo, Panginoon, ay pagharian mo, Panginoon, panahanan mo, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumango, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumango, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumango, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa mainang matinit, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah, Holy Spirit, we give you praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang maghari sa aming mga buhay, O Panginoon. We give you praise. We give you praise. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, patuloy po, Panginoon, na kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, O Diyos, sa iyo pong harapan sa gabi pong ito. Patuloy, Lord God, na matagpuan mo po nawa ang puso at buhay po namin na may kagalakan, Panginoon, na muli po makakatagpo ka po namin sa gabi po na ito at muli po kami, Lord, na matututo, Panginoon. At panalangin po namin, Lord, na sa gabi pong ito, patuloy, Panginoon, na bago po kami magsimula, ay ayusin mo po, Lord God, ang amin pong mga puso. Patuloy, Panginoon, na ang amin pong mga puso ay pagkalinisin mo po. Gawin mo po, Lord God, na karapat-dapat ang amin pong buhay na makatagpo ka po, Panginoon, sa gabi po na ito. Kung may nakikita ka po, Lord God, na karumihan, kasalanan, Panginoon, na kamalian na nagawa po namin sa buong maghapon po na ito, sa mga nagdaang araw. Patuloy, Panginoon, na patawarin mo po kami sa mga bagay, Panginoon, na nag-cause, Lord God, ng pain. Sa puso mo po, Panginoon, na nag-cause, Lord God, ng pain, Panginoon, sa puso mo. Patuloy, Lord God, na linisin mo po kami, ayusin mo po ang buhay po namin, Panginoon, upang malaya ka pong makakilos sa gabi po na ito, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon, Lord God, na muli po na maranasan namin ang habag mo po at biyaya sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Lord God, dahil alam po namin na malaya ka na pong makakakilos, malaya, Panginoon, na mararamdaman na po namin ang presensya mo po, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your unending grace na binibigay mo po sa buhay po ng bawat isa. At sa oras po na ito, patuloy, Panginoon, that we are asking, Lord, sa pagsama mo po sa aming pong kalagitnaan. Lord God, magkakahiwalay man po kami, online man po, Panginoon, ng aming pong mentoring. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na hindi ka po limitado ng oras, ng space, and distance, Panginoon. Alam po namin na saan man po kami, nasa kanya-kanyang bahay man po kami, mga nasa biyahe. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ay nasa amin pong kalagitnaan. Alam po namin na malapit ka po sa amin pong mga buhay. Panalangin po namin, O Diyos, na sa mentoring po na ito, ikaw po ang maging sentro. Hayaan mo, Lord God, na sa gagamitin mo po na anak na si Pastora Abby na magtuturo po sa amin pong kalagitnaan. Sa oras po na ito, we pray, Lord God, that may you anoint her lips. Patuloy, Panginoon, na i-anoint mo po, Lord God, Panginoon, yung labi po niya ng lahat, Lord God, ng ituturo, Panginoon, niya sa amin na mga lingkod mo po, Panginoon, ay yun po, Panginoon, ay galing po sa iyong puso. Maraming salamat po, O Diyos, dahil alam po namin na kami po ay tuturuan mo pong muli, Panginoon, upang magabayan mo po kami, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng mentoring po na ito. Patuloy, Lord God, na samahan mo po kami. Patuloy, O Diyos, na
Buksan mo po ang amin pong mga puso, Panginoon, sa katuruan mo po at sa panibagong revelation, Lord God, na ibababa mo po sa gabi pong ito. Panalangin po namin, Lord, na buksan mo po ang amin pong spiritual ears and eyes, Panginoon, upang mas makita at marinig ka pa po namin, O Diyos, sa gabi pong ito. We also pray, Lord God, na sa kabuuan po ng programa ng mentoring po na ito, nandun, Panginoon, ang pagsama mo po sa lahat, Lord, ng mananalangin. Ikaw pong patuloy na magbigay po sa amin, Panginoon, ng mga right prayers, right words, Panginoon, na hindi lamang po mabanggit, kundi nanggagaling po sa puso. Maraming maraming salamat po, Lord, dahil alam po namin na ang katagumpayan ay nararanasan at patuloy, Lord God, na mararanasan po namin sa buong mentoring po na ito. Maraming salamat, Lord. We cancel and break all plans and works of the enemies, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Palakasin mo po ang aming po mga internet. Patuloy, Panginoon, kung nasaan man po kami, maranasan po namin ng pag-iingat at ang paggabay mo po, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus, Holy Spirit. Patuloy, Panginoon, na kami po, Lord God, ay nagagalak sa gabi po na ito at matagpuan mo po, Lord God, ang buhay po at puso po namin na punong-puno ng kagalakan dahil muli po, Panginoon, ay matututo po kami sa iyo. Mahal na mahal ka po namin. Sa oras po na ito, patuloy, Panginoon, ay papangako po namin na babalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsambay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so blessed evening po. At alam ko po na tayo po ay na-bless sa fellowship song at worship pa lang po, hindi po ba? Kung nasaan man po tayo ngayon, nawa po ay ang isip at puso po natin, no, ay talagang nandito po sa Google Meet dahil ang mentoring po ay sobrang importante bilang lingkod po ng Diyos. So sa pagkakataon po na ito, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, pero a gentle reminder lamang po na mag-open po tayo ng camera. Ayan. So, sa oras po na ito, darako na po tayo sa atin pong mentoring na ililid po sa atin ng atin pong minamahal na Pastora Abigail Basares. Hello, good evening sa inyong lahat. Hi, kamusta? Uy, may kausap ba ako? Narinig niyo ba ako? Opo, Kung ma'am. off lang na ano, na i-unmute niyo na lang para ano, kasi kapag nag-start na ako ng ano, ng mentoring, hindi ko na siya mababasa. Kaya gusto ko active kayong lahat. 'Pag tinanong ko kayo, i-unmute niyo, sasagot kayo ha. Ha, ha Noted po, Pastor. mga leader. Ay po, Okay, so simula sa araw na ito, every Tuesday, I will try my best na ako talaga yung mag-handle sa inyo ng mentoring para mas maging maayos yung ating ministry. So, kanina sa ating GC, sinabi ko na ano, na excuse lahat ng may pasok or may trabaho, pero ang gagawin nila ay kailangan mapakinggan nila 'to, yung recording nito. Kaya sino ang may hawak ng recording? Sino ang hahanapin? Kasi ano, Sunday magbibigay sila ng reflection. Dahil gusto ko sana lahat ng leaders ng youth ay wala ni isa mang topic natin na ma-miss nila. So, excuse sila pero kailangan nilang magpasa ng reflection. At ngayon, sa mentoring natin ay lahat ng nakapasok ng bago mag 7:15, yun lang yung tatanggapin natin. Kasi minsan kasi katulad nun, nagle-left. Halimbawa, nawalan ng load, nawalan ng internet. So, kung sino man yung nagha-handle ng ano natin ngayon. Kasi wala yata si Jasper, no? Ano yun, naka-close na ba tayo? Kasi 7:16 dapat wala na tayong tatanggapin na ano. Nandiyan si Jasper. Oo. Yung January, wala ka ng papapasukin ng mga kabataan dahil hanggang 7:16. Pero
kapag nandito, so ang present ngayon ay si January, si Jemima, si Charmaine, si Hannah, si Christian, si Jamaica, si Janille, si Ashley, si Jasper, si Ivy, si Charlene, si Rayanne. Ulitin ko nga, pwede bang mag-ano kayo, mag-unmute kayo? Sabihin niyo present. January, Present po. Jemima, Present po. Charmaine, Present po. Hannah, Narito po. Christian, Present po. Jamaica, Present po. Janine, nasa biyahe, Ashley, Present po. Jasper, Ivy, hindi ang wala sa atin ay si Janine at saka si Ivy. Si Charlene, Present po. si Rayanne, Present po. si Ian, wala din si Ian. Si Jemima, ay si Janine, si Ivy, si Ian wala. Si Rayanne, si Present po. Jane, Nagalag lang po yung phone. si Shane, Present po. si CJ. Wala din si CJ. So, si Ivy, si Janille, si CJ ay wala. So, from time to time ay kapag nabanggit ko yung pangalan ninyo ha, ano lang kayo, mag-unmute lang kayo kasi nga may papakita kong slide. Hindi ko makikita yung mga chat ninyo. So, gusto ko maging active tayo kasi mentoring to eh. Ayoko maging formal na every Sunday kung ano ginagawa natin SWS, nakikinig lang tayo. Tapos, mentoring, ganun din. So, gusto ko may interaction tayong lahat para talagang mame-mentor kayo pagdating sa leadership, pagdating sa pagiging leader ninyo. So, mag-start na tayo. Start na tayo. Mag-share ako ng wait lang. Mag-share na ako ng screen. Okay, nakikita nyo ba? Opo, pass. Kaso nakabaliktad. Nakabaliktad ba? Hindi naman. Okay lang po, pass. Pero nakabaliktad sa inyo? Hindi. Nakalandscape po. Tama Hindi lang po. naman. Hindi naman. Okay lang. Okay, so pwede ba na basahin lahat? Ano ang title ko for today? Leadership Leadership values. Okay, leadership values. So, pray muna tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito. Nawa, Lord God, kahit pagod kami, kahit napakadaming nangyari sa buhay namin, kahit Lord, hindi kami okay kami, maraming pinagdaanan, pero still Lord, nagiging tapat ka, mabuti ka sa amin. I just pray, Lord, na maituon pa rin po namin yung puso namin at isip namin sa iyo, lalo na po sa pakikinig. Wag po sana kaming
parang magiging religious activity na dapat kasi umattend, dapat kasi ganito, dapat kasi gawin. Nawa Lord, buong puso namin gawin ito kasi gusto po namin maging best leader, Lord. Gusto po namin mahubog, Lord, upang maging effective po kami sa mga nasasakupan po namin, sa mga members na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, turuan niyo po kami. Ikaw, Lord, ang manguna. Ikaw, Lord, ang mag-speak sa buhay ng bawat isa po sa amin na maire-relate din po namin ito sa kasalukuyang hinahandle po namin ng mga members. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano lang to, maikli lang to, pero more on interaction. So, ang topic natin ngayon ay leadership values. So, ano ba sa Tagalog ng values? Anyone? Guys, naririnig niyo ba ako? Yes po, pass. Pag ano, sagot kayo agad ha. Kasi sinabi ko kanina, kahit mag-chat kayo, hindi ko yan mababasa kasi nga naka-share screen ako. So, hindi ko alam kung ano yung type ninyo, kaya kung pwede lang ay mag-unmute kayo para marinig ko kung naiintindihan nyo at makasagot din kayo. So, ano sa Tagalog ng values? Ah, Kahalagahan po, pass. kahalagahan. Ano pa? Ay, ano pa? Ano pa? Pass standard po. Standard. Ah, Apo. standard. Oo, parang ganun yun eh, no? So, ano yung dapat na taglay-taglay ng isang leader? So, actually, tatlo to, pero ginawa ko na lang na ngayong week ay yung pang-una para medyo makapag-focus tayo at mai-apply natin ito sa ating mga buhay. So, yung number 1 is the value of servant leadership. Okay, sabi dito, as church leaders, we are often people with power within the church. Siyempre, dahil leader ka, may kapangyarihan ka, tama. Yung mga pastors, may kapangyarihan to govern the congregation, to govern the members. So, parang kayo din yun. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Lord, binigyan niya tayo ng posisyon, posisyon para sa mga nasasakupan natin within the church. But if we use this power alone and without consulting others or if we reject other ideas in a heavy-handed manner, we will pay a high price in terms of our effectiveness and relationship with other church leaders and the members. May kapangyarihan tayo, may posisyon tayo, may influence tayo, pero pag ginamit mo lang yon nang ikaw na lang lahat ang nagde-decide, hindi mo tinatanggap yung advice ng iba, hindi ka kumukonsulta sa pastor mo, nire-reject mo yung ibang idea ng iba kasi kapag tinanggap mo yung idea ng iba, edi sino mapapapurihan, edi hindi ka na ma-acknowledge, 'di ba? Naalala ko dati nung ako ay LGN head, LGN head. Tapos may isang worker na ayun, pinagkakatiwalaan kami ni Pastora Kay. Tapos humihingi siya ng idea from us kasi kami yung mga church leaders. Tapos ang nangyari, di nagbigay siya ng idea. Tapos nagbigay din ako ng idea. Pero yung idea ko is parang in-enhance ko lang yung idea niya. Nagigets nyo? In-enhance ko lang yung idea niya pero hindi ko binago totally yung pangkabuuan ng idea niya. So, ang nangyari is, nung nagbigay na ako ng idea, ang sinabi ng isang leader, sinabi ng isang head, sige po, kay Abi na lang po yung sundin po natin.
So, sa tingin nyo, ano yung masasabi nyo sa ganong senaryo? Anyone? Anong masasabi nyo guys? You need to answer kasi matatagalan tayo. Anong masasabi nyo dun sa senaryo na yun? Hindi kayo pwedeng mag-type kasi hindi ko siya mababasa. Kailangan nyo mag-unmute. Guys, may kausap ba ako? Ang isip nyo ba ay nasa mentoring or wala? Hindi ko po pass. Ha? Hello po, Ano? Pas. Di ko po narinig yung tanong po kanina. Sorry po, naglalag po sa cellphone ko. Yung tanong kanina, hindi nyo narinig. So, may dalawang head, may dalawang leader. Tapos, nanghingi ng idea si Pastora kay ako yung isang leader doon. Tapos, nagbigay siya ng idea. Tapos ako, in-enhance ko yung idea niya. In-enhance ko yung plano niya. In-enhance ko yung strategy niya. Para mas gumanda yung maging outcome ng plano or ng activity na gagawin sa church. Pero, nung nag-start na ako magbigay ng idea, ang sinabi ng isang head, sige po, yung kay Abby na lang po ang sundin natin. So, what do you think dun sa senaryo na yon? Okay lang ba yung ganong value? Okay lang ba yung ganong character? Okay lang ba na ganun tayo as a leader? Hindi Guys, po, Hindi Pas. po, Pas. sa tingin nyo bakit hindi? Sa tingin nyo bakit hindi? Wait lang po. Magtatagal tayo dyan. Magtatagal tayo pag hindi kayo sumagot. Abutin tayo ng madaling araw dito. O, bakit hindi? Ano, kasi po may, yung po kasi kaya, parang may maling side din po kasi yung pag sinabi natin na, parang ayaw na po niya makipagdiskusyonan, ganun. Kaya nga po, parang dalawa yung head para, magkaroon ng mga suggestion, ganun, na alam naman po natin yung suggestion po ay tawag po doon. Yun nga po yung mga plano na pagpipilian, ganun po. Kaya parang dumating po doon sa isang head na parang dumating po doon sa point na parang pag nakipagdiskusyonan pa siya, tapos napansin niya po mas maganda yung sa inyo, parang nawalan po siya ng parang nawalan po siya ng lakas ng loob na mag-suggest na lang, ganun. Yun po. Okay? Meron pa ba? Ha? Meron pa ba, guys? Ano po, Pas, dapat po sana mas maging open na lang po sa kung ano po yung sasabihin ng iba pong head. Kasi tulungan naman po yun. Minsan po kasi kapag, yun po, tulad po ng sinabi ni Christian na ayaw na pong pahabain yung diskusyon. And minsan po, pag ganun po yung sinasabi, parang may kasama na po siya na sama ng loob na, ay, parang yung akin hindi kinukuha. E di, sige, kay pasabi na lang, sige, siya na lang. Parang may kasama po na, sarcasm po, parang ganun. Okay.
So, yung kwento ko kasi na yun ay actually wala pang diskusyon yun. Nagbigay lang kami ng idea pero nung nagbigay na ako ng idea tsaka niya sinabi na, "Sige yung kay Abby na lang po." So, sa atin, tulad ng sinabi ninyo ay hindi siya magandang katangian ng isang leader kasi bakit? 'Di ba mas maraming idea, mas maraming nag-isip, mas magiging maganda yung outcome. Tama ako, hindi? Right or wrong? Tama po. Tama po. Opo. Ashley, tama ba yun? Shane, Hannah, Charmaine, Jennifer. Di sumasagot sila Jennifer. Rayanne, Opo. ano uli sinabi ko? Ano uli sinabi ko, guys? Mas? Mag-unmute kayo, please. Mas maraming suggestion, mas maganda. 'Di ba? Mas maraming suggestion, mas maraming nag-iisip, mas magiging maganda yung magiging outcome. But at the end, bilang mga manggagawa na we are under naman the Jesus is Lord Church, at the end of the day, kahit mag-suggest tayo, ang final say pa rin is sa pastor natin. Right? Right, guys? Opo. Tama ba? Opo. Yun. So, dapat sa atin ang maging katangian natin bilang isang leader, hayaan natin na mag-suggest yung iba. It doesn't mean na 'pag nag-suggest yung iba ay mas magaling na sila kaysa sa'tin. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo? Yes po, Pas. Oo, kasi bakit? Hindi naman tayo paligsahan, amen ba? Hindi naman tayo dapat ma-acknowledge na, kanino bang isip 'yan, kanino bang plano 'yan? Sino ba ang nagpasimuno niyan? Sino ba ang champion niyang activity na 'yan? Ang ganda kasi ng result. Ay, si Hana kasi yung nag-isip niyan. 'Di ba ayaw naman natin na tayo yung maparangalan? Amen ba? Amen po. 'Di ba gusto naman natin ang Lord ang laging maitaas sa atin. So sana, isa 'yan sa mga values, isa 'yan sa mga character na ialis natin sa buhay natin. Okay? Kapag tayo mag-iisip ng plano, kapag halimbawa mag-strategize na tayo sa youth, pagkatapos nag-isip si Jemima, nagbigay siya ng plano, nagbigay si Charmaine, nagbigay si Jerry, nagbigay si Ashley, nagbigay si January. So hangga't maaari, magmi-meet tayo halfway. Pero hindi lahat ng suggestion mo ay puwedeng ma-approve. Puwede namang oo, depende sa pastor, depende sa head, kung talagang yun ang nilagay ng Lord sa puso niya. Pero lagi niyong tatandaan, ang final say pa rin talaga ay sa head. Ang final say pa rin talaga ay kay Pastora Kay. Ang final say pa rin talaga ay si Brother Eddie. So, tanggapin natin yun kasi mas maraming isip, mas maraming nag-iisip, mas mapapaganda natin yung activities. Okay? So as church leaders, we have power. Pero wag nating kakalimutan. Okay? Wag tayo yung masyado na, ay head na ako, ay leader na ako. So dapat sundin niyo ako. So dapat lahat ng sinasabi ko gawin niyo. Okay? Na hindi na natin kinukuha yung advice ng iba. Hindi na tayo nagko-consult sa iba. Nire-reject na natin yung idea ng iba. Okay? Kasi 'pag nangyari 'yon, anong sabi diyan? We will pay a high price in terms of our effectiveness and relationship with other church leaders and the members. Kaya nagkakaproblema sa mga relasyon.
Gets nyo? Kaya tayo nagkakaproblema sa ministry. Okay? Dahil nga, gusto natin, kung anong gusto natin, yun ang dapat masunod. Okay? Without consulting others or nire-reject natin yung idea ng iba. So, next, basahin nga natin lahat yan. 1, 2, 3, go. We are We are to be servant leaders. We are to be servant leaders. Okay. Kung may mauuna mang kumain, dapat ang mga members. Kung may mauuna man pagdating sa comfort, dapat ang mga members. Kailangan tayo as a head or as a leader, lagi nating iniisip ang kapakanan ng ating mga miyembro. Okay? Lagi nating iniisip, lalo na pagdating sa spiritual life nila. Dapat iniisip natin yung kapakanan nila. We are to be servant leaders. So, number 1, ito yung topic, ito yung yung i-focus natin for today is the value of servant leadership. Okay, basahin natin yung Mark chapter 10 verse 43 to 45. Ang sabi dito, "Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many." So, kung aanin ko i-explain natin yan, nagpunta dito si Jesus para ano? Para maghari-harian ba? Hindi po. Para maghari-harian ba? Hindi po. Charlene? Ian? Sana si Ian? Nagpunta ba si Lord sa earth? Nagkatawang tao ba si Lord sa earth para maghari-harian? Kasi may kapangyarihan siya eh. Kasi hari siya ng mga hari, Diyos siya ng mga Diyos. So nagpunta ba siya dito sa earth para maghari-harian? No. Nagpunta siya dito, ang ating Panginoon, para maglingkod. Okay? Para maglingkod. Para maglingkod sa ating lahat. So siya yung pinaka-example natin sa lahat ng bagay. Kung meron mang dapat maglingkod, kung meron mang dapat paglingkuran, syempre ang Lord, number 1 yun. Pero as a leader, kailangan natin paglingkuran ang ating mga members. So the core motivation in this type of leadership is, ano sabi dyan? Ano yung motivation natin sa gantong klase ng leadership? Ay love. Love. Okay? Pagmamahal. Pagmamahal. Okay? Pagmamahal. So, bakit tayo maglilingkod sa kanila? Bakit natin aalagaan ng mga members? Bakit pagdating ng Youth Connect? Bakit kailangan natin makihalubilo? Bakit hindi pwede na tayo'y nasa admin na lang lagi? Bakit hindi pwede na tayo ay magkulong sa kwarto ng team dance? Bakit kailangan na sa tuwing Word of God, kailangan tabihan natin yung mga members natin? Bakit kailangan na minsan ay ipagpaalam natin yung ating mga members? Minsan ay sunduin natin sila? Madalas ay ihatid natin sila? Bakit kailangan lahat ng yon? Bakit natin ginagawa lahat ng yon? Kasi ang motivation natin ay pag-ibig. Okay? We are to be servant leaders. We are to be servant leaders. So Jesus served us and gave his life for us, motivated by a self-sacrificing love. Yung ginawa ng Lord sa atin, pwede naman siyang mag-stop eh. Sa sobrang hirap, hindi lang actually sobrang hirap physically,
kung makakaranas man tayo, 'di ba? Halimbawa, nasaktan tayo, nasugatan tayo. Kahit nga yung papel na lang, mahiwa ka, napakasakit na nun, 'di ba? How much more si Lord? Mata lang, walang latay. Pero kasama pa yung buto, kasama pa yung laman na talagang nasugatan. So, hindi lang physical, pati verbal abuse naranasan ng Lord. Kung talagang hari ka, talagang hinahamon pa. Tapos, nilagyan pa siya ng koronang tinik. Minaliit pa siya, tinapakan pa yung pagkatao niya. Tapos mismo, ang masakit doon, binetray pa siya ng kanyang matalik na kaibigan sa pamamagitan ng isang halik. Tinuro siya ni Judas, 'di ba? Napakasakit mabetray ng kaibigan, masakit iwanan ng mga disipulo. 3 beses tinanong ng Lord si Peter kung mahal ba niya 'to. 3 beses din sinagot ni Peter na, "Yes, Lord, mahal kita. Yes, Lord, mahal kita." Pero pagdating na siya na ay nahuli, siya na ay ipapako sa krus, asan na ang mga disciple? Lahat ng kahirapan, physically, mentally, emotionally, lahat ng nararanasan natin sa buhay ay pinagdaanan ng Diyos. Kung tutuusin, pwede na siyang mag-quit eh. Kung tutuusin, pwede nang hindi niya tapusin ang krus. Pero bakit niya tinapos ang hirap? Bakit niya tinapos lahat ng bagay? Bakit kahit pagod na siya, nagawa pa rin niyang pasanin ang cross hanggang sa mapunta siya sa Golgota, hanggang siya ay mapako sa krus? Bakit niya kinaya lahat ng bagay? Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. That's why, pagdating naman sa ating nasasakupan, bakit tayo susuko? Bakit natin susukuan yung mga members natin na hindi nagre-reply? Andiyan ba kayo? Bakit tayo susuko? Kasi may personal problem tayo. Kasi hindi maayos yung family natin. Kasi financially hindi tayo stable. Emotionally hindi tayo stable. Bakit tayo susuko as a leader? Lagi mong tatandaan, si Lord hindi ka sinukuan. Si Lord hindi tayo sinukuan. Lahat na naranasan niya pero hindi tayo sinukuan ng Lord. Sino tayo para sumuko? Amen ba? So, ang motivation sana natin, mga leaders, yung pagmamahal natin para sa Lord. Sa tuwing gi-give up ka, iisipin mo, si Lord nga hindi give up sa akin eh. Sa tuwing wala kang nararanasan na pag-ibig, si Lord nga hanggang ngayon minamahal pa rin ako eh. Sa tuwing hindi nagre-reply yung mga members nyo, ako nga minsan hindi ako nagpe-pray. Ako nga minsan hindi ako nagde-devotion. Ako nga minsan inuuna ko yung ibang bagay kaysa sa Lord. Sana naiintindihan natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Lord sa atin. Kaya I pray, ganun din klase yung pag-aalaga, ganun din katindi yung pag-ibig na ibibigay natin sa ating mga members. So next, basahin nga natin to. 1, 2, unmute kayo please. Mag-unmute kayo. 1, 2, 3, go. Servant leaders should be willing to be involved and influence others. Servant leaders and leaders. Servant leader has power to influence others. Okay. Diba? Servant leader is willing to be involved and to influence others through our actions. Kaya nga, diba, importante talaga kapag leader ka, ay ikaw muna yung gagawa. Kumbaga parang titingnan ka muna paano mo gagawin yun. Tapos, ang mangyayari, susunod sa'yo ang iba. So, ang pagiging servant leader din ay hindi siya nagre-rely sa dahil ikaw yung head eh. So dapat ikaw ang sundin. So dapat
ikaw dapat ang masunod. So, siguro may mga times na, example, kasi 'di ba lahat naman tayo natututo pagdating sa leadership. Ako kasi before, since mentor ko si Pastora Kay, laging ang ginagawa ko kasi is, kailan po ba, ito yung lagi ko sinasabi sa mga head, kailan po ba ang available time ninyo? Kasi ako po yung mag-a-adjust hanggang sa walang nagre-reply. Nagsi-seen lang sa'kin. Ako na yung nag-a-adjust para lahat sila maka-attend, pero ang ending walang reply. Ang ending scene zone. Kaya sabi sa'kin ni Pastora Kay, minsan kasi anak, dapat sa'yo na lang manggaling lahat. Halimbawa kung magpapa-meeting ka, "O meeting po tayo ngayon ng ganitong oras, ng ganitong araw, sa church, after ng service." Minsan kailangan sa pagiging leader, minsan kailangan ikaw talaga, kumbaga may gano'ng moment na ibababa mo na lang yung order. Susundin na lang ng mga members. Pero may pagkakataon din na minsan iintindihin mo rin at uunawain mo rin na not all the time naman na dapat i-insist mo kung ano yung gusto mong mangyari. Pero hindi mo nauunawain ang kalagayan ng mga members mo. Nage-gets niyo ba 'yun? Ha? Depende 'yun. Laging case to case basis tayo pagdating sa leadership. So dito ay naalala ko dati, walang tumutulong sa'kin dati nung nag-start ako sa K-Pombo. Ewan ko kung naaano niyo na 'to, naririnig niyo na sa akin. Nagpasimula ang K-Pombo, ako lang mag-isa. Since marunong ako mag-drive, ako yung nagsusundo sa mga members. Grabe, iniisa-isa ko pa 'yan. Tapos ako din yung nag-aayos ng upuan, tapos 'pag wala akong mahingan ng tulong sa main church, ako din nagpapakanta. Tas alam niyo yun na si Patrick pa yung ano ko nun, si John Patrick Tuason, yung parang pinaka-man ko dati. Yung tinatanong niya ako nasaan na daw ba ako, kasi nandun pa ako sa field, nandun pa ako sa mga bahay ng mga members. Sinusundo ko pa sila, tapos pagkahatid ko sa church, dun sa church namin sa K-Pombo, hihinga lang ako ng konti, tas ako na yung tatayo, ako na yung magtuturo. Grabe talaga, walang tumutulong sa'kin before. Tapos nung sinabihan ko na yung mga disciple ko dati na sabi ko, ano, tulungan ako ganyan kapag Sunday after ng ano namin sa Walter Mart. Ta's alam niyo ba sinasabi nila sa'kin, sabi niya, "Pas kasi po busy po kami sa school. Pas hindi po kasi kami puwede." So in short, hindi talaga sila puwede. In short, ako lang talaga yung mag-isa. So hanggang sa ang ginawa ko, pinakita ko sa kanila kung yung passion ko, pinakita ko sa kanila yung simula umaga hanggang hapon nandun yung talagang passion and commitment and dedication, pati na yung sa paglilingkod, pag-e-encourage, ganyan. Hanggang sa nakita nila kung ano yung ginagawa ko. Nung nakita na nila, that's the time na dun na nila ako sinundan. Hindi hindi ako namilit ng tao na, "Sige na please, tulungan niyo naman ako. Sige na please, sundan niyo naman ako. Sige na please, dito na lang kayo sa JILK Pumbo." Hindi ako namilit ng tao. Dumating si Harold yung nag-approach sa'kin kung puwede daw ba siyang mag-ano, maglingkod sa JILK Pumbo. Hanggang sa pinadala ng Lord yung mga tao na tutulong. Kasi ministry niya 'to, Hindi natin kailangan mag-struggle sa pagli-lead, hindi natin kailangan na na magmakaawa, na tulungan tayo. Kung ministry ng Lord, for sure sasamahan ka niya. Ang kailangan mo lang gawin, influence others through your actions. Hindi kasi puwede na baba lang tayo ng baba ng order, o dapat ganyan, o dapat umattend ka ng ganyan, o dapat ganyan, pero ikaw hindi mo ginagawa.
So, ang tendency nun, hindi ka talaga nila susundin. Pero kung ikaw mismo nakikita sa'yo, ay grabe, grabe siyang maglingkod, ganyan-ganyan. Kumbaga mai-inspire pa sa'yo yung mga tao, sila na mismo ay magiging available to support you sa ministry na binigay sa'yo ng Lord. Naintindihan niyo ba yon? Ha? Ha, mga kapatid? Yes Opo. po. Yes po, Pas. Nandiyan pa ba kayo? Yes po, Pas. Amen po. So next, si Jesus, naging example siya sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples. Kung paano yung dapat na ginagawa or role ng isang leader. So, number 1, tingnan natin ito. Sige nga, basahin mo nga, Christian. Yung sa number 1, yung unang-una, yung may John chapter 13. Sige po, Pas. He modeled servanthood as he washed the disciple feet. Oh, 'di ba? So, unang-una, dati, wala pang rubber shoes doon. Dati, sandals pa lang. Dati, wala ding sasakyan. Dati, naglalakad sila ng milya-milya para lang makapunta sa isang lugar, para lang mag-share ng gospel. So, dito pa lang, kung makikita natin, tayo nga lang simula dito simula church hanggang bayan, 'di ba makikita natin na pag-uwi natin napakadumi ng paa natin. How much more sila? Hindi sila naka-rubber shoes, naka-sandals lang sila ta's milya-milya ang nilalakad nila. Pero pinakita ng Diyos yung pagiging servant niya sa kanyang mga disciple sa pamamagitan ng paghuhugas ng maduming paa ng mga ito. Gets niyo? So pagpapakita yan ng pagpapakumbaba, 'no, na kayang gawin lahat ni Lord para sa kanyang mga disciples. Number 2, Jennifer, ano yung isa sa mga example? Number 2, he instructed them in ministry skills and then sent them out to get practical practice. Ayun. Nag-instruct siya sa ministry, pinakita niya sa kanyang mga disciple ano ang dapat gawin, tsaka niya pinahayo. Siya muna, tsaka niya pinahayo. So, nung dati, since discipleship din before, yung mga disciples ko, takot na takot silang mag-pray. Si Elisa, kilala niyo yun, di ba? Yung sa finance. Disciple ko yun. Nung dati, tinuturuan ko pa silang mag-pray kasi mga bago pa sila. Tapos, ang unang reaksyon niya, sabi niya, "Pa, hindi ako marunong mag-pray. Pwede po bang iba na lang?" Ganyan, ganyan. Lagi. The more na inaayawan mo ko, the more na pipilitin kita at the more na ina-assign ko talaga yung tao na yon. Kaya, sa tuwing magde-discipleship kami, pagdating sa prayer, siya lagi yung ina-assign ko. Sabi ko, "O sige Elisa, mag-pray ka." Tapos hanggang sa alam niyo ba yung nangyari? Dumating na yung pagkakataon na sa tuwing magga-gathering kami, sa tuwing magkakainan kami, sabi ko, "Okay, sige, let's pray." Hindi ko na siya tinuturo. Siya na mismo yung kusang nagpe-pray. So, dun siya natutong mag-pray. And kapag nagse-share kami ng gospel, ang ginagawa ko since bago pa lang sila, hindi sila marunong magsalita, pupunta kami munisipyo, ako muna yung nagse-share. So, tinitingnan nila kung paano ako mag-share, kung ano yung mga sinasabi ko, ganyan-ganyan. Tapos siyempre in-encourage ko rin sila. Alam niyo, talagang kakabahan kayo. Pero buksan niyo lang yung bibig ninyo. Ang Holy Spirit na ang maglalagay ng tamang salita sa mga makikinig sa inyo. Kaya nung time na yon, in-example ko muna. Tapos nung sila na yung pinagsalita ko, after nun, namangha sila. Kasi sabi nila, totoo nga madam, kasi madam ang tawag nila sa akin. Totoo nga madam,
talagang magsasalita ka lang talaga ta's ang Lord na ang kikilos, ang Lord na ang maglalagay sa bibig mo kung ano yung mga dapat mong sabihin, okey? Kakabahan ka lang, pero sasamahan ka naman ni Lord. So, sa pagiging leader, 'wag tayo yung, "O sige mag-pray ka na," hindi nga nila nakita sa'yo, eh. Ikaw muna. 'Di ba? O attend tayo ng prayer meeting, o attend tayo ng Youth Connect, eh hindi ka nga uma-attend eh. Dapat ikaw muna bago tayo mag-instruct, okay? So pangatlo, he tested and stretched their faith. Laging gano'n. Kapag nawawalan na sila ng pananampalataya sa Diyos, kapag naiisip na nila na hindi nila kaya, wala nang magagawa, 'di ba? That's the time na i-encourage natin sila na magkaroon lang sila ng faith. Have faith. Believe. May magagawa ang Diyos. Amen ba? And last, he modeled prayer and taught them how to pray. So, in short, tayo muna talaga ang gagawa para makita nila sa atin. Para matuto silang manalangin. Para matuto silang magbasa ng Bible. And sabi dito, one way to evaluate our ministry is to look at the people we have in our congregation or in our member. Tingnan nyo, KKB, tingnan ninyo yung inyong mga members. Ano yung tanong dito? Ano yung tanong dito? Are they growing and becoming servants themselves? Sila ba'y lumalago? Sila ba'y nagiging servant din? Or ang mga members natin ay nagiging marites din? Or ang mga members natin ay katulad natin, nagsasalita tayo against other people? Ano nang kalagayan ng members natin? Nag-grow ba sila spiritually? Nagiging servant din ba sila sa iba? Or hindi? Let us evaluate our ministry. Tingnan natin ang mga members natin ngayon. Asan na sila? Asan na sila? Ano na yung character na nai-impart natin sa kanila? So Jesus served his disciples as he intentionally equipped them to lead when he was gone. Pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples. Siyempre, in-equip niya. Hindi niya hinayaan na lang. Siya yung naging model. Okay? Bago niya iwan ang kanyang mga disciple. So this is the model for every pastor and leader to follow. Wala tayong ibang Christian books. Wala tayong ibang susundin or titingalain or gagayahin kundi si Lord lang. Kung paano siya maging leader, kung paano siya maging servant, kung sino siya sa kanyang mga disciple. So last na to, reflection. Prayerfully ask God to help you evaluate your ministry and leadership. Mamaya, sa inyong bago kayo matulog, mag-pray kayo sa Lord. Hingi kayo ng tulong. Yung totoo yung honest na evaluation sa ministry na kinabibilangan nyo, sa pagiging leader ninyo, para mas ma-evaluate nyo pa, para mas ma-improve nyo pa yung sarili nyo. Ito yung tatanungin nyo. Do you order, insist, or impose your way? Ganyan ba kayong klaseng leader? Do you order, insist, or impose your way? Kung ano yung talagang pinipilit mo. Pangalawa, or do you lead by influence and modeling? Or do you lead by influence and modeling? Pangatlo, are you motivated by what you think is right or by love and a desire to serve? Saan kayo namomotivate? Sa iniisip nyo na kayo ang tama? Or namomotivate kayo sa pag-ibig?
at yung kagustuhan nating maglingkod sa iba. Nakukuha niyo ba mga KKB? Ha? Andyan ba kayo? Opo. Opo po. Yes po. Okay. And last, what is one act of service you can do this week? Ano yung isa sa magagawa mo? Acts of service na magagawa mo this week. So, sa lahat ng, last na yun, wala na. End of slide na. So, sa lahat ng mga sinabi ng Lord sa atin, ano yung nagrema sa'yo? Simulan natin kay Jamaica. Ba't nawala na yung iba? Magpasasalita na po ba ako? Wait lang, Jamaica. Wari, Okay po. di ba meron kang attendance sa simula? Meron po, Pas. Kay Oo. Kuya Jess po yung manggagaling. Oo. Yung Tapos, mga- attendance ano, ka din di ba ngayon? Kasi ang dami ng umalis kalahati. Hindi nila tinapos. So, kung hindi din nila natapos yung teaching ko, magbibigay din sila ng reflection. Makikinig din talaga sila. Kasi kung hindi, ma-absent ko sila. Kasi magmo-monitor ako kung sino yung mga ang ma-attend sa hindi. Ay, dapat meron din kayo ngayon kasi tapos na ako Sino-sino na lang natira? Ay, sa lahat ng nag-in kanina before 7:15, sino-sino na lang yung natira? At etong mga nagbigay ng reflection, ngayon kasi isa-isahin ko kayo Eto, exempted na sila sa reflection. Pero yung mga wala dito, yung hindi naman nakinig, hindi naman tinapos, magbibigay din sila ng reflection sa Sunday. Ha? Maliwanag yan ha? Okay po, So, Pas. itag nyo na lang yung mga dapat magbigay ng reflection sa Sunday. O, si Jamaica na. Sunod si Hannah, si Christian, si Jennifer, si Jemima, si January. Game, Jamaica. Ano yung tumatak sa'yo? Yung pinakatumatak po sa akin, Pas, yung members po muna bago yung sarili na. Naalala ko lang po yung naging teaching ni Paski sa isa pong service nung Sunday na one of the reasons daw po kung bakit hindi tayo nakakapag-lead to other people, it is because we are too concerned about ourselves po. So, isa po sa mga leadership values na nagrema po sa akin is yun nga po, members muna bago yung sarili natin. Kasi just like what Jesus did po, naging selfless po siya. And in order to be a leader, we must become a servant first. And yung mga ginagawa po natin dapat is out of love, hindi po para sa love. Parang yun po yung nag-ano sa akin na magkaiba po kasi yung out of love and for love. Kasi when we say out of love, ginagawa mo yan, it is because out of love siya. Yun po. Siguro yung pinupunto mo is out of love or out of duty. Yan. Kasi kapag out of love, dahil sa pag-ibig, kaya mo ginagawa yun. Pero pag out of duty, kasi kailangan, kasi dapat. 'Di ba? Dapat kasing magsundo ng member. Dapat kasing umattend ng mentoring Kasi pag hindi, hahanapin ako ni Pastora Abby. So, magkaiba yung out of love mo ginawa kasi pagmamahal mo sa Lord at gusto mong matuto, gusto mong maging magaling na leader sa out of duty. So, thank you, Jamaica. Next, Hannah. Sa akin po,
ang pinaka tumatak po sa akin at natutunan ko po ngayong gabi is to be a model and example sa lahat po ng mga tao sa paligid natin. Not just to members but to other people around us. Dahil yun po yung isang katangian na hindi mo kailangan magpaliwanag, wala kang kailangan i-explain, pero nakikita nila sa'yo by being their model and example. And yun, we have to be selfless po and kailangan yung mga members po yung lagi nating inuuna. Dapat nararamdaman po nila na concern tayo palagi sa kanila, na nagke-care tayo sa kanila, na mahal natin sila, na lagi tayong nandyan para sa kanila. Yun lang po. Thank you, Hannah. Next, Christian. Wait lang po, Pas. Ito po yung akin, yung sa ano po, yung kanina na yung motivation po ng pagiging leadership, yung love po, yung parang ano, paparanas po natin sa mga members natin na yung pagmamahal natin sa kanila na parang ano po, na yun nga po yung lagi dapat nating tatabihan, dapat lagi nating kakamustahin, dapat natin ipakita na minamahal natin sila, na kung paano tayo pinapakitaan ng Lord ng pagmamahal, dapat yun din yung pinapakita natin sa kanila na maramdaman din nila yung love ng ano, kahit I mean, yung tipong dapat lumalim din sila na katulad nung pagpapalalim natin kay Lord. Yun lang po. Thank you, Christian. Jemima. Yung sa akin po, pas unang-una po is the more the suggestion, the more na mas maganda. Kasi personally po, siguro, every time po na gumagawa ko ng program po, kinakabahan po kasi ako. Hindi ko pa alam anong gagawin ko. Minsan, gusto ko na pong mag-chat sa ibang mga members para mag-ask kung meron pa silang suggestion for program. So, hindi ko lang po minsan ginagawa kasi nahihiya din po ako sa kanila. Pero, ayun po, magulat na lang sila pag nag-chat na po ako sa kanila. And next po yung yung out of love po. Do everything out of love. Kasi minsan po, na may mga times po na yun nga po dahil sa takot po na baka ma-mention sa GC, baka mapagalitan, mapagsabihan, parang ginagawa na lang po para maiwasan po yung ganong mga senaryo. Hindi na po dahil minamahal po natin yung mga members po natin at totoong inaalagaan natin sila. So ayun po, na-remind lang po ako na kahit po na, yan po, ngayon wala po akong hinahawakan na member, pero yung mga tao po na mga pinagkatiwala sa akin ng Lord ay i-push pa rin ako. Ano po, kumustahin, ayan, alagaan pa rin po through pag-a-advise po, pagpakikinig po sa kanila kapag may mga problems po sila. Ayan lamang po. Amen. So, regarding dun sa suggestions, not all the time applicable yon, Jemima. Ang ano lang kasi doon, sa ating mga leaders, kapag nanghingi ng suggestion yung iba sa atin, lalo na pagdating sa ministry, ay huwag kayong magtatampo pag hindi sinunod yung suggestion ninyo. Ano, Leon? Wag Huwag magtatampo magtatampo kapag kapag hindi yung nakuha yung suggestion pag or hindi nagawa. Pag hindi nagawa yung suggestion natin. Okay? Huwag magtatampo pag hindi kinuha or hindi ginawa yung suggestion natin. Alam niyo mga kapatid, it doesn't mean na halimbawa ako, kumuha ko ng suggestion sa inyo. Nagbigay kayo ng suggestion. Makinig kayo kasi isa to sa mga alam ko na nagbibigay ng conflict sa atin eh. Yung kapag hindi ginawa yung suggestion niya, magtatampo. Tapos mararamdaman na wala kang boses, wala kang say, kasi hindi sinunod yung suggestion. So, sana sa atin, huwag tayong magtampo kung hindi nasunod yung suggestions natin. Sa kada suggestions, mag-meet tayo halfway. 'Di ba? Lagi pa rin na
sa kagandahan ng kabuuan ng ministry. Lagi niyong tatandaan, sana nakikinig kayo, lagi niyong tatandaan, kayo bilang mga leader ng youth, ang nakikita niyo lang yung sa level ninyo. Pero kami na nasa taas, Pastora Kay, ako na youth head ninyo, ang nakikita ko ay pangkabuuan. Kaya pag may nakikita ko na parang hindi siya magiging akma sa pangkabuuan, natural hindi ko siya gagawin. Nagigets nyo ba? But it doesn't mean na hindi ka importante sa akin. It doesn't mean na wala ka lang sa akin kasi hindi ko sinunod yung suggestion mo. Laging ang head, laging ang pastor, nakikita niya ang pangkabuuan at sa pastor binibigay ang vision, hindi sa member. Kaya kung ano ibaba ng pastor, kung ano ibaba ng head, yun ang dapat nating sundin. Mapalad nga tayo kung maghihingi pa ng suggestion sa atin 'di ba? So, katulad nung nangyari kay yung nangyari kay ewan ko kung kay Absalom ba yun, basta, ang tawag dun, basta anak yun ni David. Ang nangyari sa kanya, hindi niya sinunod yung advice ng mga elders. Importante kasi sa atin bilang youth, bata, lagi tayong nakikinig sa matatanda, lalo na sa mga pastors natin. 'Pag ni-reject natin yung advice nila, 'di ba yung sinasabi natin na wag muna tayong mag-boyfriend, talagang yung consequence nun ay dadalhin talaga natin. Kaya wag nating isawalang-bahala lahat ng mga advices and ano ba yung pagko-consult sa magulang niyo, yung sa pagdedesisyon niyo, "Mommy, okey lang ba na eto yung gawin ko sa buhay ko? Mommy, okey lang ba na wag na muna akong magtrabaho kasi gusto ko ng ganito? Mommy, okey lang ba 'pag nagtatrabaho na kayo ha? Mommy, okey lang ba na magpaligaw na ako kasi nagtatrabaho na ako? Mommy, okey lang ba sa'yo 'tong lalaking 'to? Mommy, okey lang ba sa'yo 'tong babaeng 'to?" So, mahalaga yung nagko-consult tayo sa nakakataas, nagko-consult tayo sa pastor natin, nagko-consult tayo sa head natin, nagko-consult tayo sa leaders natin. Gets niyo? Yun, ha? In-emphasize ko lang. Charmaine? Hello po pa. So, sa akin po is, yung hindi po natin kailangang ipilit. Yun po talaga yung nag-ano sa pagka sa members po natin sila, kailangan pilitin na, siyempre po i-invite natin sila sa mga gawain. But at the same time, hindi natin sila kailangan pilitin na, sige na, umatin ka na lang. Kumbaga po, hindi lang kasi tuwing youth connect dapat, or tuwing Sabado tayo dapat pag-connect sa kanila. Even after that, after ng mga gawain, nandun pa rin yung connection. So, nandun din po nakapag-connect ako sa mga leaders ko outside the ministry na kapag nag-form din ako ng relationship sa kanila. Yun yung hindi ko na sila kailangan pilitin kasi nakikita nila na ay talagang may pakialam ako sa kanila, tayo sa kanila. As a head, hindi natin sila kinakausap lang or hindi natin sila kinakausap lang kapag mag-youth connect, lagi natin sila tayo nakikipag-communicate sa kanila kapag so, hindi po natin kailangan mamili din na kapag kagaya nga po ng sabi niyo po kanina, dahil ministry po ito ng Lord, hindi natin kailangan mag-struggle. Kailangan lang po ipakita natin sa kanila, even outside or even kahit hindi youth connect, meron tayong pakialam sa kanila. At mahal natin sila. At hindi natin pasukin bawat area ng buhay nila. Kapag may gawain. Thank you, Charmaine. Tama yung sinabi mo regarding dun sa wag
yung huling part na sinabi mo, no? Huwag ipilit. Kasi yun yung ginawa ko sa mga disciples ko. Hindi talaga ako namilit. Pero may mga pagkakataon kasi na nagiging, alam mo yun, yung nadadala mo sila sa church, nagiging worker sila dahil sa pamimilit ng isang tao. Si Pastora Kay, nakakilala yang sa Lord dahil sa pamimilit ng spiritual mother niya, si Pastora Rowie. Hindi naman siya agad-agad na, 'di ba, in-invite siya. Hindi siya agad-agad nag-oo dun eh. Kasi si Mama, ano siya, pilosopo. So, Catholic din. So, hindi agad siya, alam mo yun, hindi agad siya committed, hindi niya agad inaano yung invitation ni Pastora Rowie sa kanya, yung spiritual mother niya. Pero kaka-pray ni Pastora Rowie, kakakulit niya, kaka-invite niya, nadala niya si Pastora Kay. At dahil doon, yun yung pinagpapasalamat niya sa Diyos at kay Pastor Rowie dahil alam mo yun, nangulit si Pastor Rowie sa kanya at nakakilala siya sa Lord. Kasi kung hindi nangulit, wala. Hindi siya maboborn again. Okay? Yung sinasabi natin na wag mamilit is yung para sumunod sila sa'yo, kailangan mo munang i-model sa kanila para hindi ka mamilit ng tao. Kasi kusa na yon, susunod sila sa'yo kasi nakikita ka nila. Yun yung wag ipilit na sinasabi ko. Susunod sila sa'yo ng kusa kasi nakikita ka nilang dedicated, nakikita ka nilang very passionate, nakikita ka nilang naglilingkod sa Lord, nakikita ka nila every Sunday nandun ka sa church, nakikita ka nilang nagde-devotion. Kaya hindi mo kailangang ipilit na, uy, mag-pray ka. Hindi mo kailangang ipilit na, uy, mag-devotion ka. Uy, umattend ka ng church. Kasi nakikita nila sa'yo. Gets nyo, KKBs? Sana nakikinig talaga kayo, ha? Next, si January. Hello po. Ayun. Yung sa akin naman po, una po, na-remind po ako tonight na gawin po lahat ng may pagmamahal at dahil dahil mahal po natin yung mga members and most especially may pagmamahal po tayo sa Lord. Kasi lagi pong nilalagay ng Lord sa puso ko na iba po ang nagagawa ng taong may pagmamahal po sa Lord at may pagmamahal sa mga taong pinagkatiwala sa Kanya. Kasi tinawag po tayo bilang leader at yung pagiging leader, hindi lang po siya title. It comes with responsibilities, ganyan. Pero na-remind po ako na wag gagawin ng isang bagay out of duty kasi mararamdaman po ng mga members yun kapag ginawa po natin ng isang bagay for them ng may pagmamahal. Yan. So, na-remind din po ako ng Lord na i-evaluate kung ano po bang klaseng paglilingkod yung nagagawa ko pagdating po sa mga members po na pinagkatiwala ng Lord sa life group, sa ESCOM, ganyan. And yung isa po, we must practice what we preach. Kasi ganun din po, parang kung ano po yung tinuturo natin sa kanila, kung ano po yung ina-expect natin from our members, dapat nakikita po nila yun sa atin. Kasi wala po silang susundin kung hindi naman po nila yun nakikita sa atin. Kaya personally po, super na-rebuke and na-remind po ako ng Lord na kung ano po dapat yung tinuturo, kung ano po dapat yung ina-expect po natin from our members. Lahat po magsimula po yun sa mga leaders. Kasi doon din po talaga ako nahubog. Nung pandemic pa po yun bunga din po yun ng mga leaders po na kung ano po yung tinuturo nila sa life group, nakikita ko po yun sa kanila. Kaya po, ngayon po na tinawag din po ng Lord bilang leader, dapat kung ano po yung nakuha ko from
may leaders po noon na hanggang ngayon, kunin ko po, i-apply ko rin po bilang leader din po. Yan lang po. Thank you, January. Next, Jennifer. Jennifer, Janil, CJ, tsaka Shane. Jasper. Hello po pa. Yung sa akin naman po, pinaka nag yung pinaka nagrema po sa akin sa itinuro po ng Lord tonight is yung we are not based doon po sa position po na meron tayo. Either kahit leader po tayo or kahit head po tayo, hindi po dapat yun yung maging dahilan at hindi yun yung maging treatment natin sa mga members po natin dahil lahat naman po tayo ay lingkod ng Panginoon, lahat po tayo ay naglilingkod sa Panginoon and yun po yung inilagay ng Lord sa puso ko na kahit sa pinakamaliit na bagay ay gawin natin yung kaya nating gawin para po sa ating Panginoon. So we are not based sa paglilingkod natin sa Lord sa position, pero we are based sa pagiging servant natin sa ating Panginoon at nagrema din po sa akin na dapat bilang isang naglilingkod sa Lord ay meron tayong pusong palaging nagpapakumbaba sa Kanya, especially when we are leaders. Kapag po tayo leaders, ay handun po yung puso natin that we are humble enough sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin dahil yung buhay naman po ng paglilingkod po natin ay hindi naman po patungkol sa atin pong mga sarili, pero patungkol po yun sa atin pong Panginoon at patuloy din po na nilagay din po ni Lord sa heart ko na to be compassionate sa mga kaluluwa na yung mga the last, the least, and the lost. Dahil po, kung pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon sa maliit na bagay, ay ibigay po natin yung best na makakaya po natin doon. Dahil po, sabi po 'di ba sa salita po ni Lord, kung napagkatiwalaan po tayo sa maliit na bagay, ay higit po tayong pagkakatiwalaan ng Lord sa mas malaking bagay. So kung nakikita po ni Lord na hindi po tayo katiwa-tiwala sa maliit na bagay pa lamang, how much more po na ano tayo pagkakatiwalaan ni Lord sa malaking bagay. And isa pa po na nag-remind po sa akin sa teaching po kanina ay sobrang importante din po sa Lord na dapat unang nakikita muna yung mga bagay na itinuturo at i-shine-share natin sa mga members po natin. Kasi po 'di ba, kung ano po yung puno, yun po yung bunga. Kung yung pinapakita natin sa mga members ay ganitong attitude, so wag na po tayong mag-expect na iba yung attitude na makikita natin sa members po natin. Kaya ayun din po yung nag-rebuke, nag-correct, and nagrema po sa akin na una muna nating ipabago araw-araw yung buhay po natin sa ating Panginoon. At siyempre, magpatuloy lang tayo sa Lord. Makikita natin one day lahat ng mga tinatanim po natin sa mga members po natin. Lahat po yun ay magbubunga at aani din po. Dahil time will come, magkakaroon po tayo ng harvest season sa buhay po natin. Na lahat po na tinatanim po natin sa kanila, lahat po yun ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Yun lamang po. Thank you po. Amen. Thank you, Jennifer. Next, si Janil. So po, good evening po. Sa akin po, simple lang po. Yung paglilingkod po natin must be how Jesus served po, 'di ba? Si Lord po ay naging selfless sa paglilingkod niya nung nandito po siya sa earth. So, katulad po ng sinabi ni Paz kanina, yung paglilingkod po natin, yung best example is si Jesus. So, every time po na darating tayo sa point na gusto na nating huminto or give up sa paglilingkod natin sa Panginoon, lagi nating tatandaan na kahit kailan po hindi tayo sinukuan ng Panginoon. So, wag po nating sukuan yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na po yung paglilingkod natin sa Kanya. Yun lang po. Thank you po. Okay. Next naman natin ay si CJ.
po, siguro po, yung sa'kin po ay yung, at leaders po as a role model. So, anyone can teach po. I mean, not totally anyone, but, uh, as if, um, regarding leadership, so anyone can teach na we should be like this, we should be like that, but not everyone can lead by example. So, for me din po kasi that's the most effective, uh, type of or style of leadership. The one that is being seen by the members po without words, yung sila po mismo ay ma-e-encourage, or minsan po sa iba ang dating po ay mahihiya po silang magkaroon ng excuses not to be available because we can see their na available and present po all the time regardless kung gaano po ka-busy. Hmm. Okay, thank you, CJ. Um, next ay si Shane. Good evening po. Ano po, yung natutunan ko po ngayon is nasabi na po kanina pa po. So, ulitin ko lang po. Yung una po is yung about po sa una niyo pong kinuwento, yung sa suggestion po. So, ang parang reflection ko po dun is parang mas maging open po tayo for suggestion and corrections po ng mga kapwa po natin manlilingkod. Kasi po yung goal lang po natin, kaya po nagkakaroon ng mga ganong discussions or mga meetings po na gano'n na nagre-result po sa sa suggestion po and correction is para po mapabuti po yung ministry ng Lord. So, dapat po alisin po natin yung personal na parang emotions po natin na tampo, gano'n, para ma-meet po natin ang goal natin, which is po yung maging maayos po yung ministry po ng Lord. And yung nasabi na din po kanina, yung sa pagiging mabuting example po. Kasi po yung kung ano po yung gusto na Lord na makita po sa mga members po is dapat sa atin po muna natin sa atin po muna nila makikita. Ta's naalala ko lang po, parang ano lang po 'to, naisip ko lang po, na 'di ba po 'pag bago po magsimula po matuto mag-pray, naririnig ko po sa mga leaders po dati nung hindi pa po ako sanay, is yung, "Hallelujah Lord Jesus, hallelujah Lord, hallelujah." Yung ang dami pong Lord Jesus, ta's 'di ba po nagiging biruan na ano, na binibilang yung Lord Jesus sa prayer. So, parang unconsciously po naa-adapt po kasi laging naririnig. So, parang ayun po, kung gusto po ano lang po yun, example lang po yun. Pero yung parang ang thought po nun, kung gusto po natin na makita po sa members yung specific characteristic po ng isang mabuting lingkod ng Panginoon, dapat po mauna pong makita po sa atin. Yun lang po. Amen. Natawa ako dun sa Hallelujah Jesus. Totoo yun, tingnan mo. Pansinin niyo si Pastor ano, sino ba yung pastor ng Giginto? Sino ba yun? Sino ba yung pastor na Giginto? Pastor Nelson po. Ayun si Pastor Nelson. Tingnan niyo kapag nagsalita yun, tapos hindi niyo siya nakikita, naririnig niyo lang siya, aakalain niyo si Brother Eddie. Kung ano yung puno, siya ding bunga. Pati tatay ko ganun din mag-preach siya para sila si Brother Eddie. So naa-adapt nila yung image, yung character ng kanilang mga leader. Kaya importante talaga na na unahin mo yung sarili mo, baguhin mo yung sarili mo kasi kung ano yung nakikita sa'yo ng member mo, yon ang gagawin mo. Kaya very tayo parang maingat tayo kasi nga nakatingin sa atin lagi yung ating mga leaders, ang ating mga members. And last, si si Jasper.
Hello po, Pas. Actually, hindi po ako magaling sa recitation. Pero ano po, ang halos lahat naman po super ganda po and tumatak po talaga sa puso ko. Pero hindi po ako yung kayang ilahad-lahat. Pero ang pinaka-summary ko po na natutunan is yung pagiging servanthood. Based po kasi sa mga experience ko na sa paglilingkod po sa Lord is once na ikaw yung leader or member ka man or head ka, is nandun yung pagiging servanthood, nandun na papasok po talaga lahat na ayun, nandun yung pagmamahal, nandun yung pag-uunawa, and yung sa mga leadership po na nabanggit nyo, nandun na po lahat yun. If ever maging servanthood, nandun yung pagiging servanthood mo. And may mga nabanggit po kayo na na hindi ko na rin po masabi, pero ayun, tumatak din naman po talaga at natutuwa po ko. Sorry lang din po, may pinaparash lang po sa akin si Tita Ana, pero promise po, Pas, marami po ako natutunan. Okay, thank you, Jazz. So, ngayon ay nakakatuwa naman kasi at least 'di ba marami kayong natutunan for today. So, next week sana ay hoping walang absent sa inyo. Kasi sayang naman dahil continuation 'to ng ating topic for today. Bale kung ang topic natin kanina is the value of servant leadership, ngayon naman sa next week ay the value of modeling. Yan, 'di ba mga ang daming tumatak sa inyo regarding modeling? Yung kayo mismo yung dapat na makita muna bago, para sundin ng mga members, para hindi na natin kailangan mamilit kasi nakikita na sa inyo. So, mas i-emphasize pa natin 'yan sa next Tuesday. So, ulitin ko ang topic natin next week ay the value of modeling. So, pray lang tayo sa Lord. Sige nga, nasan man kayo, ano man ang ginagawa niyo, alam kong nag-speak ang Lord sa inyo, sa puso ninyo. Tas somehow na-evaluate ninyo kung anong klaseng leader kayo sa mga nasasakupan ninyo. Kung tayo man ay naging boss, kung tayo man ay nagkulang sa pagmamahal para sa kanila or nagkulang sa pang-unawa para sa kanila, ay hingi tayo ng tawad sa Lord ngayong oras na ito at humingi tayo ng help, tulong sa Kanya na gawin niya tayong tunay na servant na katulad ng ating Panginoong Hesus. Sige, pray kayo sa Lord. Bigyan ko kayo ng konting minuto. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Alam ko po, Lord, na nakikinig ka diyan sa langit, sa lahat po ng mga panalangin ng iyong mga anak. Alam niyo rin at mas higit na kilala niyo po kami kaysa sa pagkakakilala po namin sa aming sarili. Lord, nagpapakumbaba po kami, humingi po kami ng tawad kung hindi po kami nagiging magandang ehemplo sa lahat na nasasakupan namin. Kung kami, Panginoon, ay nagiging boss, kung ini-insist po namin yung gusto namin, na nawawala na po yung pag-ibig, nawawala na po yung understanding, compassion para sa aming mga members. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ang nakikita nila sa amin ay puro reklamo, kung ang nakikita po nila sa amin ay puro mga negative. Patawarin niyo po kami. Nawa, Lord, simula sa araw na ito, tulungan niyo po kaming maging good example. Tulungan niyo po kaming mag-manifest sa amin kung paano ka naging leader, kung paano ka naging servant sa mga disciple, sa mga taong nasasakupan mo. Panginoon,
ikaw yung model namin. Naparito ka sa mundong ito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Nawa kami din, Panginoon, makita mo sa puso namin yung pagpapakumbaba na hindi kami yung boss, kundi Lord, kami ay maglilingkod sa iba. Hindi lang din sa mga member na pinagkatiwala niyo po sa amin, kundi Lord, sa lahat ng members ng Youth Network. Tulungan niyo po kaming makita sa amin ng pag-ibig, makita sa amin ng pang-unawa, makita sa amin, Lord, yung mahabang pasensya, maramdaman ng mga members namin yung pagmamahal na katulad ng pinaparamdam niyo po sa amin. Nawa Panginoon, hindi lang po basta magawa namin yung isang bagay kasi kailangan, kasi dapat, kasi inutos ng mga leaders namin, kundi Panginoon, maging bukal ito Panginoon sa aming mga puso dahil ginagawa po namin ito out of love and not out of duty. Panginoon, mahal na mahal ka po namin. Lagi ka naming maisip, Panginoon, sa tuwing kami give up, kung ano yung mga bagay, Lord, na ginawa mo po sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Kayo po yung mangusap sa aming mga members. Lord God, in the mighty name of Jesus, simula sa araw na ito, Lord, magkaisa kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami mag-multiply. Tulungan niyo po kaming lumago, Panginoon, sa Youth Network. Lord, i-anoint mo po, Panginoon, yung mga servant mo. I-anoint mo yung lips nila. Bigyan niyo po sila ng strategy. Lord God, kung paano, Lord, susunod yung mga members po sa kanila. Lord, pinagkakatiwala ko po sa inyong buhay nila. Lahat, Lord, ng mga strength na nawala po sa kanila, Lord, ibalik mo po ito sa kanila. Ngayon, Lord, sa aming pagtulog, kung may kailangan pa silang gawin sa school, sa work, Lord God, nawa, Panginoon, samahan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng katalinuhan upang matapos nila ng maaga yung dapat po nilang tapusin. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa kinabukasan, oh God, saan mo man sila dalhin, Panginoon, sa work, sa school, nawa, Panginoon, pag-iingat mo ay lagi mo, Panginoon, na naibigay sa kanila, walang anumang virus or untimely death or even, Lord, accident. Even, Lord, yung masasamang tao, ilayo niyo po sa aming lahat. Ingatan niyo po kami, Lord God. Pakabalutan mo kami ng iyong makapangyarihang mong dugo, Panginoon, sa spiritual realm. Lord God, ikaw magpadala ng 2 anghel, Panginoon, sa magkabilang side, even sa taas namin, sa top, sa bottom, sa front, sa back, Lord God. Magpadala ka ng maraming anghel, Panginoon, at hayaan mo na yung walls of fire, Panginoon, ay balutin ang buo po naming katawan, pagkatao, Panginoon, upang walang anumang mga curse or anuman, Panginoon, na babanggitin ng mga satanic agent, Lord God, sa aming mga buhay na magtagumpay. In Jesus' name. And simula sa araw na ito, Panginoon, ang ilalabas ng bibig namin ay puro pagpupuri sa iyo, puro pasasalamat, puro pagtitiwala, pagdepende sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. And as we pray, Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, na nilalaban kami ng mga anghel dyan, Panginoon, at magkakaroon ng katuparan lahat ng bagay na nilalaman ng aming mga puso. Let there be multiplication sa aming lahat, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Pagpalain mo ang Youth Network, pagpalain mo ang aming pamilya, pagpalain mo ang aming pag-aaral, mag-excel po kami in Jesus' name, pagpalain mo rin po kami sa aming pagtatrabaho, i-promote niyo po kami, yung pabor ng boss namin, Panginoon, ay siyang makuha ng bawat isa po sa amin at magningning kami, Panginoon. Maging ilaw kami, Panginoon, ng sanlibutan na ito. Panginoon, saan mo man kami dalhin. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all, leaders, servants of God. I hope na mai-apply natin ito sa ating mga buhay. Picture. Okay po, open ka po kayo.
Ayan po, ready po kayo ha? Okay, kayo na lang po muna. Okay, sige po. Pasabi kayo po. Open po kayo. Okay po. Ate CJ. Okay po. Ready po. Nahihiya ako. Shy tayo po. Sige po. Smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Okay, another po. One in Christ. 1, 2, 3, smile. Okay, Diyos at Bayan. Last one na po. Diyos at Bayan. Okay, thank you so much po. God bless you. God bless. Thank you. Bye. Tulog na. God bless Bye-bye. po. Ingat kayo lagi, always. Thank you po, Pas. Hello po. Ate Ana, nandito ka pa po? Umalis na siya. Hi po. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye po.